Sino ba naman ang hindi ma-excite gumala sa bansang to? Tara, samahan niyo ako libutin ang Yeosu City ng South Korea. What's up mga kabiyahe? Ito nga pala yung una naming shore leave dito sa Korea. Tips ko nga pala sa inyo kung pupunta kayo o mag-shore leave kayo sa Korea, mas better kung dadalhin niyo yung credit card or debit card nyo. Dahil kadalasan ang mode of payment nila ay puro card na lang, tulad ng taxi. 50,000 won nga pala yung binayaran namin from Gwanyang Shipyard to Yeosu Square. Dito na yon sa Yeosu City. 2,100 plus in Philippine peso. Pagbaba pa lang namin ng taxi, mapapangiti ka na talaga sa makikita mo. Kaya naman sinimulan na namin ang paglilibot. Una nga sa nakita namin itong bridge na Hugis Dragon at itong lumang barko nila na ginagamit noon sa gera. Libre nga lang palang entrance dito. Pwede ka pang magpa-picture sa man-size warrior nila. Unlimited pictures dito mga kabiyahe. Pwede ka rin magsuot ng costume nila. Pumunta nga rin pala kami sa ilalim ng barko. Dito namin nakita kung saan sila natutulog, saan sila nag-store ng mga gamit, saan sila nag-store ng mga pagkain. Ang cool, di ba? Dito nga rin pala nakatago yung mga bala ng kanyon nila. Isipin nyo kung gaano katapang ang mga Korean warrior noong unang panahon. Ang astig, di ba? Sunod nga pala naming pinuntahan ay yung cable car sa Yuso. Ito talaga yung pinaka-highlight na gusto kong puntahan. Kaya niyaya ko talaga yung tropa para sumama sa akin. Dalawang klase nga pala yung cable car, regular at crystal car. Syempre, kinuha namin yung crystal. Ang kaibahan lang naman ng crystal cable car, salamin yung flooring kaya kita mo rin yung scenery sa ilalim. Yung standard naman ay parang 360 view lang. Pag round trip nga pala ng regular cable car yung kinuha nyo, ang babayaran nyo ay 17,000 Korean won. Pag one way naman, 14,000 won. Ang kinuha nga pala namin is crystal car. Pag crystal car naman is pumapatak ng 24,000 won kapag round trip. Pag one way naman is 19k won. Each person nga pala yung sinasabi kong presyo. At ang inabil namin ay yung round trip. Sobrang saya nga pala kapag nakasakay ka na. Kasi kitang-kita mo yung overlooking view ng city. Ngayon ko lang nalaman, kapag nakasakay ka pala sa cable car, para ka rin nasa Ferris wheel. Napapanood ko lang to sa mga Korean movies noon. Kaya syempre, sinulit na namin talaga yung gala. Paano ko nga ba nalaman kung paano pumunta dito? Syempre mga kabiyahe, nagtanong lang ako kay paring Google. Kaya nalaman ko na marami palang magandang puntahan dito malapit sa port namin. Another tips nga pala mga kabiyahe, lalo na sa mga walang local SIM card. Mag-download lang kayo ng mga offline maps. At syempre, ang pinaka-importante, offline translator. Kasi mahihirapan ka talaga magtanong dito kung wala kang translator. Pagtapos nga pala namin mag-cable car, nag-snack kami kasi naaamoy namin to. Para nga pala tong Uishi Manju. Papasabi ka na lang talaga ng machine nun pagkatapos. 16 pieces nga pala at assorted yung binili namin kaya worth 10,000 won. Ginabi na nga pala kami sa paglalakad para humanap ng makakainan. Habang naglalakad nakita nga namin tong street na hilera ng bilihan ng jacket. At syempre nag-ikot-ikot na din kami. At nakita na nga namin yung Korean noodles restaurant. Dito lang din yon sa Yeosu Square. Nako, sobrang sarap talaga. Nagki-crave kasi kami sa noodles kaya noodles restaurant yung pinuntahan namin. 3 klaseng noodles pala yung in-order namin. Yung isa yung mainit, kaso hindi namin ina-expect yung 2 noodles ay malamig. Pero sa lasa at timpla, sobrang thumbs up talaga. Ako pala yung laging nakikipag-usap sa kanila, akala kasi nila nakakaintindihan kami. May libre na nga rin pala tong side dish tulad na lang ng kimchi at radish. At syempre, hindi matatapos ang Korean adventure namin kung walang soju. Ito na nga pala natatapos ang unang adventure namin sa Korea. Thanks for watching!